Isang matimyas na umaga, grade 6. Ako si Teacher Jude Michael Minyaul at ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan. Upang opisyal kong buksan ang ating aralin ngayong araw, inaanyayahan ko muna ang bawat isa na tumayo at tumahimik para sa ating munting panalangin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maraming salamat. Ngayon, bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang inyong mga silya at pakipulot muna ang mga kalat sa inyong paligid. Muli, isang matimyas na umaga sa inyo, grade 6. Ayan, mukhang handa na ang lahat. Ngunit, bago tayo magsimula, mayroon bang lumiban ngayon sa ating klase? Mahusay mga anak at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa kahalagahan ng pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala. So, pagkatapos ng araling ito, kayong mga mag-aaral ay inaasahang una, natatalakay ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala sa ating bansa. At ang pangalawa ay naipaliliwanag ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala sa ating bansa. Bago tayo dumako sa ating aralin, napag-alaman natin noong nakaraan na maraming Pilipino ang dumanas ng pang-aabuso sa kanilang karapatang pantao dahil sa hindi demokratikong pamamahala sa ating bansa. Ngayon, kumuha kayo ng isang malinis na papel at ballpen para sa ating gawain. Ang inyong gagawin, isulat ang check sa inyong sagutang papel kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsupil sa karapatang pantao at kawalan ng demokrasya sa ating bansa at X naman kung hindi. Mahusay mga anak, madami ang nakakuha sa inyo ng mataas na marka. Ngayon naman, mayroon akong babasahin isang tula na pinamagatang Malaya Ka Na Pilipinas. Pagkatapos ko itong basahin, ay may sasagutan kayong mga katanungan tungkol sa tula. Malaya ka na, Pilipinas. Kalaya ay nakamtan ng ating bayan nang tayo'y nagkaisa at nagtulungan. Iisa ang hangarin sa pakikipaglaban, kaya tayo'y nagtagumpay sa laban. Lahat ng bagay ay may katapusan, kaya pananakop nila'y nalampasan. Sa tulong na rin ng ating kababayan, kaya dapat sila'y ating pasalamatan. Sina Luna, Gregorio at Bonifacio, pati Silang, Rizal at Aquino, nagbuwis ng buhay para sa bayan. Silang lahat ay di dapat kalimutan dahil buhay nila'y ipinunla sa bayan. Kaya't kalaya ay ingatan at mahalin upang ang bayang iniibig di na uli maangkin at di mawalan ng saysayang ipinaglaban sa atin at sa pagkakaisa laging isisigaw ang ating salitang Malaya Ka Na, Pilipinas. Ayan, naway nasundan ninyo at naunawaan ang tula. Ngayon, magtaas ng kamay kung alam ninyo ang sagot sa aking tanong. Para sa aking unang tanong, ano ang pamagat ng tula? Tama, Malaya Ka Na, Pilipinas. Pangalawang tanong, bakit kailangang mahalin at ingatan ang kalayaan? Tama, upang ang bayang iniibig ay di na uli maangkin at di mawalan ng saysay ang ipinaglalaban sa atin. Mahusay mga anak. Tayo ngayon ay dadako na sa ating aralin. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala at pagtanggol sa kalayaan. Handa na ba kayo mga anak? Ayan, mukhang handa na ang lahat. Kaya't atin ang simulan ang ating talakayan. Simula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at mga Hapones,
ay nagsikap at naghirap ang mga Pilipino upang maipagtanggol at makitang ganap na malaya ang ating bansa. Noong 12 ng Hunyo, 1878, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng bansa matapos ang 333 taon na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang inakalang kalayaan ng mga Pilipino ay hindi naging ganap sapagkat ang Pilipinas ay muling napasailalim sa kapangyarihan ng isa sa imperialistang bansa, ang Estados Unidos. Noong ika-4 ng Pebrero, 1879, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ang iba pang labanan sa pagitan ng digmaang Pilipino-Amerikano ay ang labanan sa Pasong Tirad at ang Balanggiga. Maraming mga Pilipino ang napatay sa labanang ito. Isa na rito ay si General Gregorio del Pilar dahil sa pagtatanggol niya sa kalayaan. Pagpapanatili sa karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Kabilang sa mga halimbawa ng mga karapatan at mga kalayaan, ang mga karapatang sibil at pampulitika, tulad ng karapatang mamuhay, pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, at mga panlipunan. Pangkalinangan at pangkabuhayang karapatan, kasama ang mga karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanap buhay, karapatan sa edukasyon, at kalayaan sa pagsasalita. Pagpapanatili sa demokratikong pamamahala. Ang demokrasya, mula sa Espanyol na demokrasya, ay isang sistema ng pamahalaan ng mamamayan ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawan na pinili nila sa malayang halalan. Bukod sa malayang halalan, humihingi din ang isang demokratikong lipunan ng pantay na mga karapatan at pribilehiyo ng mga tao. Naunawaan ba ninyo mga anak? Ngayon ay may ilang katanungan ako sa inyo upang mas lalong mapalawak ang inyong kaalaman. Para sa pamprosesong tanong, ano ang karapatang pantao? Ano ang demokrasya? Tama! Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa payak ng mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao. Ang demokrasya ay isang sistema ng pamahalaan ng mamamayan ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawan na pinili nila sa malayang halalan. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating talakayan, may inihanda akong pagsasanay para sa inyo. Narito ang panuto. Isulat sa sagutang papel ang PK kung ang pangungusap ay tumutukoy sa pagtatanggol sa kalayaan. KP kung pagpapahalaga sa karapatang pantao at DP kung demokratikong pamamahala. Mahusay mga anak, halos lahat kayo ay nakakuha ng mataas na marka. Ako ay labis na natutuwa. Kung talagang ang bawat isa ay nakinig, may inihanda pa akong isang pagsasanay para sa inyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay magkakaroon tayo ng groupings. Narito ang ating mechanics para sa ating laro. Iguguhit ninyo ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tumutukoy sa pagtatanggol at pagpapanatili, at malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na ba ang bawat grupo? Kung ganon ay ating simulan ang ating laro. Mahusay! Ang lahat ng grupo ay may pare-parehong puntos, kaya naman palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kung kanina mga anak, tayo ay nasa group game, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating huling pagsasanay na kung saan dito mas lalong masusukat ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa. Narito ang panuto. Isulat sa ulo ang aking mga karapatan at sa katawan naman ay ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Maliwanag ba ang gawain mga anak? Ngayon ay maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Ayan, nakapagpasa na ba ang lahat mga anak? Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Pumili ng isang gawain na angkop sa inyong interes at kakayahan.
Isagawa ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kalayaan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang inyong mga pwedeng pagpilian. Una, ang paggawa ng slogan. Pangalawa, ang pagguhit ng poster. At ang pangatlo ay ang paggawa ng essay. Maaari nyo nang umpisahan ang inyong gawain. Ayan, nakakatuwa mga anak. Dahil ang ilan sa inyo ay gumawa ng slogan, ang ilan ay gumuhit, at ang ilan ay nagbahagi ng kanilang sagot gamit ang essay. Ayan mga anak, para sa inyong takdang aralin, sagutin ang tanong na ito. Paano mo pahalagahan ang mga ginawa ng mga unang Pilipino na nakipaglaban para sa kalayaang iyong tinatamasa ngayon? Isulat ang iyong sagot sa malinis na puting papel. Naunawaan ba ang inyong takdang aralin mga anak? Ayan, maraming salamat kung ganoon. Ayan, para sa ating pagtatapos, muli ko kayong inaanyayahan na magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Ayan, maraming salamat mga anak. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Mag-iingat sa pag-uwi at God bless.